Isipin nyo ang mayaman na karakter sa laro ng Monopoly. Ano ang hitsura niya? May top hat, bigote, at monokulo, di ba? Pero sa totoo lang, wala pala siyang monokulo. Yan ang sikat na Mandela Effect. Kapag napakaraming tao ang nakakaalala ng isang bagay na hindi naman talaga nangyari o umiral. Sa bidyong ito, aalamin natin kung ano ba talaga ito. Isang pagkakamali sa ating kolektibong alaala o may mas kakaiba pa na nagpapahiwatig na may sira mismo ang ating realidad. Nagmula ang pangalan ng penomenong ito kay Nelson Mandela. Libo-libong tao sa buong mundo ang lubos na naniniwala na namatay siya sa kulungan noong dekada 80. Naaalala pa nga nila ang mga news report tungkol dito. Ngunit sa totoo lang, lumaya si Mandela at pumanaw lamang noong 2013 nang mapansin ng paranormal researcher na si Fiona Broom ang malawakang maling alaala na ito. Ipinakilala niya ang terminong Mandela Effect. Kaya, halina't sumisid tayo sa mga pinakatanyag na halimbawa na magpapaisip sa inyo kung totoo nga ba ang inyong mga alaala. Sisimulan natin ito sa isang tunay na higante ng pop culture, isang linya na sa tingin nyo ay kabisado nyo na. Isipin nyo ang kasukdulan ng pelikulang Star Wars, The Empire Strikes Back, ang epic na labanan ng lightsaber. Si Luke Skywalker nagulat na bagong putol lang ang kamay niya. At doon, si Darth Vader ay naghahanda para ihayag ang nakakatakot na katotohanan. Ano ang eksaktong linyang sinabi niya? Sigurado akong sa isip nyo ngayon, naririnig nyo ang, "Luke, ako ang tatay mo." Ang linyang ito ay naging alamat. Ito ay pinarodya, inilimbag sa mga t-shirt, at naging isang mahalagang bahagi ng internet memes. Napakalalim ng pagkakabaon nito sa ating kamalayan na parang ito na ang ganap na katotohanan. Ngayon, maghanda kayo. Hindi kailanman sinabi ni Darth Vader ang, "Luke, ako ang tatay mo." Maaari ninyong balikan ang eksenang iyon ngayon mismo. Sa orihinal, matapos ang mga paratang ni Luke, sumagot si Vader, "No, I am your father." Walang pangalang Luke sa simula ng linya. Ang halimbawang ito ay perpektong panimula sa mundo ng Mandela Effect. Paano nangyari na halos buong sangkatauhan ay naaalala ang isang detalyeng hindi naman totoo sa isa sa mga pinakasikat na eksena sa pelikula? Nakakapag-isip, hindi ba? At simula pa lang ito. Ngayon, lumipat naman tayo mula sa pelikula patungo sa isang bagay na halos araw-araw ninyong nakikita, ang mga kilalang logo. Pag-usapan natin ang kumpanya ng kotse na Ford. Subukan ninyong isipin ngayon mismo ang kanilang sikat na asul na hugis oval na logo na may sulat kamay na pangalan. Bigyan nyo ng isang segundo. Ano ang nakikita ninyo? Marami. Talagang napakaraming tao ang malinaw na naaalala ang isang maliit na detalye, ang kakaibang kulot sa itaas na bahagi ng letrang F. Isang eleganting, medyo luma ang dating na kurba, parang buntot ng baboy. Pakiramdam natin ay bahagi talaga ito ng logo, kaya't ang kawalan nito ay nagdudulot ng pagtataka. Pero ang totoo, wala ang kulot na yun doon. At ang mas nakakagulat, kailanman ay hindi iyon nandoon, lalo na sa pinakakilala at pinakamalawak na bersyon ng logo na ginagamit na sa loob ng maraming dekada. Maaari ninyong buksan ngayon mismo ang inyong search engine at i-verify. Ito ay isa pang klasikong halimbawa ng Mandela Effect. Ang ating utak ay tila dinudugtungan ang detalyeng ito. Sa paniniwalang ito ay lohikal at akma sa estilo. Ngunit ang realidad, muli, ay lubos na iba. Bakit nangyayari ito? Marahil, ang ating utak ay naghahanap lamang ng harmoniya at pagkakumpleto. Kaya idinaragdag ang isang detalye na sa palagay nito ay dapat nandoon kahit ang ating pagkabata
na tila hindi nagbabago sa ating mga alaala ay nadadala rin pala ng Mandela Effect. Balikan natin ang mga nakakatuwang cartoon na pinagbidahan ni na Bugs Bunny, Daffy Duck, at iba pang nakakatawang karakter. Ano ang tawag sa seryeng ito ng mga cartoon? Halos lahat ng walang pag-aalinlangan ay sasagot ng Looney Tunes. At tila napakaluog nito dahil ang tunes ay pinaikling cartoons na ang ibig sabihin ay mga cartoon. Perfectong tugma, di ba? Ngunit, sa kasamaang palad, muli tayong binibigo ng ating lohika. Ang totoo, ang tamang pangalan ay Looney Tunes sa letrang U. Ang tunes ay nangangahulugang mga melodiya o mga kanta. Ang pangalang ito ay isa palang parodiya sa serye ng mga cartoon ng Disney na Silly Symphonies o mga nakakatawang simponya. Noong mga panahong iyon, mahalaga ang papel ng musika sa animasyon. Ngunit dahil sa pagiging magkatunog at tila mas lohikal, ang bersyong tunes ang mas kumapit sa kolektibong alaala ng milyon-milyong tao sa buong mundo bilang ang nag-iisang tama. Ito ay isang malinaw na patunay kung paano mas pinipili ng ating utak ang mas simple at mas madaling maunawaang paliwanag. Kahit pataliwas ito sa katotohanan, magpahinga muna tayo sa mga libangan at dumako naman sa isang bagay na halos lahat ay kinagigiliwan, ang matamis. Isipin ninyo ang sikat na KitKat chocolate bar, ang matingkad na pulang balot, ang malutong na wafer na binalutan ng tsokolate. Pero ngayon, ituon ang pansin sa pangalan. Paano ito nakasulat? Halos sigurado ako na may malinaw na larawan na lumilitaw sa inyong alaala. Ang salitang kit, pagkatapos ay gitling at ang salitang kat, KitKat. Napaka-natural at tama nito sa pandinig at paningin na halos hindi mo na ito pagdududahan. Nakasanayan na nating makita ang gitling na ito. Pinaghihiwalay nito ang dalawang maiikling salita, kaya mas nagiging madaling basahin at simetriko ang pangalan. Pero heto ang nakakagulat. Kung pupunta kayo sa tindahan ngayon at kukuha ng KitKat, hindi ninyo makikita ang anumang gitling. At ang mas nakakagulat, wala kailanman yun doon. Ang pangalan ay laging nakasulat ng magkadikit, KitKat. Ito ay isa pang matinding halimbawa kung paano bumubuo ng sarili nitong realidad ang ating utak. Marahil, ang mga tuntunin ng gramatika o simpleng nakasanayang makita ang paghihiwalay sa mga ganitong uri ng salita ang nagtulak sa milyon-milyong tao na maalala ang isang detalye na hindi naman talaga umiral. Muling pinili ng ating alaala ang mas maginhawa at lohikal na opsyon sa tingin nito at binalewala ang tunay na katotohanan. Kumusta naman ang kaalaman ninyo sa heograpiya? Subukan natin ang isang munting eksperimento sa isip. Isipin ninyo ang mapa ng mundo. Narito ang malaking peninsula ng Industan, kung saan matatagpuan ang India. Nasaan naman ang bansang pulo ng Sri Lanka? Karamihan sa atin, walang pag-aalinlangan, ay ilalagay ito sa mismong ilalim ng timog na bahagi ng India, na parang isang malaking patak na bumababa mula sa dulo ng peninsula. Ang larawang ito ay nakatanim na sa ating isipan. Akala natin ay isang katotohanang itinuro sa atin sa klase ng heograpiya. Pero kung bubuksan mo ngayon ang anumang modernong mapa, may naghihintay na sorpresa sa iyo. Ang Sri Lanka ay hindi matatagpuan direkta sa timog, kundi malayo ng kaunti sa silangan, humigit kumulang 100 kilometro sa timog silangan ng India. Hindi ito nakabitin sa mismong ilalim nito. Ang heograpikal na pagbabago na ito sa kolektibong alaala ay isa sa pinakakakaibang halimbawa ng Mandela Effect. Nagdudulot ito ng tanong, mali ba ang pagkakatanda natin sa mapa noong nasa eskwela pa tayo? O nagbago nga ba talaga ang mapa? Siyempre,
Sasabihin ng mga geologist na imposibleng mangyari ito. Ngunit ang pakiramdam na iba ito dati ay nananatiling napakalakas para sa marami. Balikan natin ang mundo ng mga engkanto at mahika na kinagis na natin mula pagkabata. Alalahanin ang klasikong pelikulang animasyon ng Disney, ang Snow White and the Seven Dwarfs. Nilapitan ng masamang reyna ang kanyang mahiwagang salamin para itanong ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Ano ang sinabi niya? Milyon-milyong tao sa buong mundo ang siguradong sasambitin. Salamin, salamin sa dingding. Sino ang pinakamaganda sa buong daigdig? Ang linyang ito ay naging iconic. Ginagamit ito sa mga parodiya, sa mga patalastas, at sa araw-araw na usapan. Ito ay simbolo ng kayabangan at inggit. Pero, gaya ng marahil, ay nahulaan nyo na wala ang eksaktong linyang iyan sa orihinal na pelikulang animasyon ng Disney. Sa totoo lang, ang reyna ay ganito ang pagtawag sa salamin, mahiwagang salamin sa dingding. O, ginamit niya ang salitang mahiwaga at hindi inulit ang salitang salamin. Mas makata at madaling tandaan ang bersyon na may pag-uulit at marahil iyan ang dahilan kung bakit ito kumapit ng husto sa ating kultura at pumalit sa orihinal sa ating kolektibong alaala. Ito ay isa pang patunay na ang ating memorya ay hindi isang eksaktong recorder, kundi isang malikhaing editor na mas pinipili ang mas matingkad at mas maayos na bersyon ng mga pangyayari. Muli nating balikan ang mundo ng pelikula, ngunit sa pagkakataong ito, sa genre ng psychological thriller. Ang pelikulang The Silence of the Lambs ay nagbigay sa atin ng isa sa mga pinakakarismatiko at nakakapanindig balahibong kontrabida sa kasaysayan, si Dr. Hannibal Lecter. Ang una niyang pagtatagpo kay FBI agent Clarice Starling ay isang masterclass sa paglikha ng tensyon. Paano ba ito nagsisimula? Marami ang malinaw na nakakaalala kung paano si Lecter, na nakatayo sa likod ng salamin ng kanyang selda, binibigkas ang nakakatakot na pahayag. Hello, Clarice. Ang pagtawag na ito ay tila napaka-personal, napakakilabot, kaya't kumakapit sa ating isipan. Ito ay naging tatak ng karakter. Ngunit kung muli mong panoorin ang eksenang iyon, may intindihan mo na hindi kailanman sinabi ni Hannibal Lecter ang Hello, Clarice. Hindi nga siya bumati sa kanya. Ang kanilang unang dialogo ay nagsisimula sa kanyang pagsasabi ng Good morning? Yun lang. Ang linyang Hello, Clarice ay napakahusay na umaangkop sa karakter at sa atmosfera ng pelikula na marahil ang ating utak mismo ang lumikha nito mula sa iba't ibang bahagi ng dialogo at sa pangkalahatang impresyon. Ginawa ng kultura at mga parody ang natitira na nagpatibay sa ating alaala ng isang bagay na hindi naman talaga nangyari sa pelikula. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na nasa kaloob-looban ng bawat isa sa atin, ang sarili nating katawan. Isang simpleng tanong lang tungkol sa anatomy. Nasaan ang puso? Karamihan sa atin ay tiyak na ilalagay ang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib. Simula pagkabata, itinuro na sa atin ang puso nasa kaliwa. Nakikita natin sa mga pelikula kung paano ang mga bida ay humahawak sa kaliwang bahagi ng kanilang dibdib kapag inaatake sa puso. At inilalagay din natin ang kamay sa kaliwa kapag nakikinig sa pambansang awit. Ang katotohanan ito ay tila matibay at hindi matitinag. Gayunpaman, sa punto ng anatomy, hindi ito ganap na tama. Ang ating puso ay hindi nasa kaliwa, kundi halos nasa gitna ng ating dibdib, sa likod ng breastbone or sternum. Bahagya lang itong lumihis, mga 2 katlo, patungo sa kaliwang bahagi, at ang dulo nito ay nakaturo pababa at pakaliwa. Kaya nga, doon pinakamalinaw, marinig ang tibok ng puso.
Ngunit ang paniniwalang nasa kaliwa ng buo ang puso ay isang malaking pagpapasimple na naging malawakang maling akala. Ito ay isang halimbawa kung paano ang Mandela Effect ay hindi lang nakaapekto sa pop culture, kundi maging sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa ating sarili na akala natin ay siyentipiko. Marami na tayong napag-usapang nakakagulat na halimbawa. Pero bakit nga ba nangyayari ang lahat ng ito? Mula sa mga misteryo at palaisipan, dumako tayo sa posibleng kasagutan. Simulan natin sa pinakasyentipiko at pinakapraktikal na paliwanag. Tinatawag ng mga psikologo ang penomenang ito na konpabulasyon. Mukhang komplikado, pero simple lang ang ibig sabihin. Ang ating utak ay hindi isang perpektong video recorder na nagtatala ng mga pangyayari ng may lubos na katumpakan. Ang ating memorya ay sa halip ay parang isang editor na patuloy na nagpoproseso ng impormasyon. Kapag may mga puwang o hindi tugmang detalye sa ating alaala, hindi ito hinahayaan ng utak na manatiling blangko. Aktibo nitong dinudugtungan ang mga kulang na detalye, pinagsasama ang magkakaibang alaala o lumilikha ng mga elementong sa tingin niya ay lohikal para makabuo ng isang kumpleto at magkakaugnay na larawan ng nakaraan. Ginagawa natin ito ng hindi sinasadya. Pinupunan lang ng utak ang mga puwang gamit ang pinakamalamang na impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit mas tama sa atin ang linyang, "Look, I am your father." Dahil mas dramatiko ito at direkta. Ang konpabulasyon ay hindi kasinungalingan, kundi isang natural na proseso ng ating memorya na siyang saligan ng maraming kaso ng Mandela Effect. Ang pangalawang mahalagang siyentipikong dahilan ay ang epekto ng maling impormasyon. Isipin ninyo na nakasaksi kayo ng isang pangyayari. Agad itong naitala ng inyong alaala. Ngunit pagkatapos, paulit-ulit ninyong naririnig mula sa ibang tao o nababasa sa balita ang bahagyang pinilipit na bersyon ng pangyayaring iyon. Sa paglipas ng panahon, ang panlabas at maling impormasyong ito ay maaaring unti-unting pumasok sa inyong alaala at baguhin ito. Dadating ang punto na taimtim kayong maniniwala na ang natatandaan ninyo ay ang pinilipit na bersyon. Sa panahon ng internet, libu-libong beses na itong lumakas. Ang mga meme, quotes, artikulo at video, lahat ng ito ay lumilikha ng napakalakas na daloy ng impormasyon. Kung milyon-milyong tao sa internet ang patuloy na mag-uulit ng isang maling quote mula sa Star Wars, darating ang oras na ang inyong utak ay susuko at tatanggapin ang popular na bersyon na ito bilang ang orihinal. Ang internet ay nagsisilbing higanting amplifier ng kolektibong maling paniniwala, ginagawang pekeng alaala para sa milyon-milyon ang maliit na pagkakamali ng isang tao. Hindi na lang ito simpleng pagkakamali sa isip ng isang tao, kundi isa ng kadena ng reaksyon sa pandaigdigang saklaw. May isa pang kawili-wiling psikolohikal na penomena na tinatawag na cryptomnesia. Ang salitang ito ay nangangahulugang nakatagong alaala. Ang punto nito ay naaalala mo ang isang impormasyon, ngunit lubusan mong nakakalimutan ang pinagmulan nito. Sa halip na ituring itong narinig o nabasa, itinuturing ito ng iyong utak bilang sarili mong ideya o orihinal na alaala. Halimbawa, maaaring napanood mo hindi ang orihinal na pelikulang Star Wars, kundi isa sa maraming parodya nito kung saan sinabi ng karakter ang linyang, "Look, ako ang iyong ama." Lumipas ang mga taon at ang pinagmula ng impormasyon, ang parodya, ay nabubura sa iyong alaala. Ngunit ang mismong kapansin-pansing linya ay nananatili. Dahil hindi nito makita ang tunay na pinagmulan, maling iniuugnay ito ng iyong utak sa orihinal na pelikula na napanood mo rin. Dahil dito, lubos kang kumbinsido
na doon mo talaga ito narinig. Ipinaliliwanag ng cryptomnesia kung paano ang mga piraso ng impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan tulad ng mga libro, parodya at usapan ay maaaring magsama-sama sa ating isipan upang bumuo ng isang nagkakaisa, ngunit maling alaala tungkol sa isang partikular na pangyayari. Hindi rin natin pwedeng balewalain ang pagkahilig ng ating utak sa kasimplihan at paghahanap ng mga pattern. Ang utak ay masasabing isang tamad na organ sa dahilang lagi itong nagtatangkang makatipid ng enerhiya at piliin ang pinakamaikli at pinakamadaling paraan para iproseso ang impormasyon. Kapag may bago tayong nakasalamuha, automatikong sinusubukan ng utak na iayon ito sa mga pattern at stereotype na meron na tayo. Isipin natin ang halimbawa ng Looney Tunes. Ang salitang tunes na nangangahulugang melodies sa pamagat ng cartoon ay tila mas hindi lohikal kaysa sa tunes na tumutukoy sa mga cartoon o cartoons dahil natural nating iniuugnay ang pangalan sa nilalaman. Nakikita ng ating utak ang salitang cartoon at agad na pipiliin ang pinakaangkop na pattern, ang tunes, habang isinasantabi ang tunes na hindi gaanong halata kahit pa ito ang tama. Sa ganoon ding paraan, nilalagyan din nito ng gitling ang KitKat dahil mas umaayon ang pangalan sa nakasanayan nating gramatikal na pattern kapag may gitling. Ang ganitong kognitibong pagpapasimple ay isang makapangyarihang mekanismo na nakakatulong sa atin na mabilis na makapag-navigate sa mundo. Subalit, minsan nagdudulot ito ng mga maling akala sa atin, lumilikha ng matibay na huwad na mga alaala. Ngayon, iwanan muna natin ang mga siyentipikong paliwanag at lumipat tayo sa mga teoryang magpapalamig ng iyong dugo. Paano kung ang Mandela Effect ay hindi lang pagkakamali sa ating utak, kundi isang pagkakamali sa mismong realidad? Isa sa pinaka-popular na alternatibong teorya ay ang teorya ng parallel universes o ng multiverse. Ayon sa hakahakang ito, mayroong walang katapusang dami ng parallel realities na halos kagaya ng sa atin, pero nagkakaiba lang sa maliliit na detalye. Sa isang universo, may monocle ang mayaman sa Monopoly at sa isa naman ay wala. Sa isang universo, sinasabi ni Darth Vader na, "Luke, ako ang iyong ama." At sa isa naman, "Hindi, ako ang iyong ama." Ang mga taga-suporta ng teoryang ito ay naniniwala na ang Mandela Effect ay mga natitirang alaala ng mga taong sa paanong paraan ay nailipat o tumalon mula sa isang timeline patungo sa isa pa. Naaalala nila ang realidad na kanilang kinagisnan dati, ngunit napunta na ngayon sa ating bahagyang na bagong realidad. Tunog science fiction ito, pero ang ideyang ito ay nakabibighani sa imahinasyon at nagbibigay ng isang napakagandang paliwanag kung bakit ang mga alaala ay tila napakatotoo. Mula sa teorya ng multiverse, dumako naman tayo sa isang posibleng salarin sa lahat ng kakaibang pangyayaring ito. May mga mahilig sa teorya ng pagsasabuatan ang itinuturo ang CERN at ang kanilang Large Hadron Collider. Ito ay isang dambuhalang particle accelerator na itinayo para pag-aralan ang mga pangunahing batas ng universo. Doon ay pinagbabangga ng mga siyentista ang mga particle sa bilis na halos kasing bilis ng liwanag upang gayahin ang mga kondisyon pagkatapos ng Big Bang. Ayon sa teoryang ito, ang mga eksperimento sa CERN ay napakalakas kaya't maaari nitong maapektuhan mismo ang istruktura ng espasyo-panahon. Naniniwala ang mga taga-suporta ng ideyang ito na ang mga siyentista sa hindi sinasadyang paraan ay maaaring nakasira sa ating timeline, nakagawa ng maliliit na black hole o kaya'y pinagsama ang ilang magkakaparehong realidad sa iisa. Bilang resulta ng cosmic glitch na ito,
Nagbago ang ilang maliliit na detalye ng ating pangkalahatang kasaysayan, ngunit ang alaala ng dating realidad ay nanatili sa ilang tao. Siyempre, para sa mga pisiko mismo, ang mga hinala na ito ay purong kabaliwan. Ngunit para sa maraming tao, ang collider ay naging simbolo ng mapanganib na laro sa materya na maaaring magdulot ng hindi inaasahang kahihinatnan para sa buong realidad natin. Pero paano kung ang katotohanan ay mas simple kaysa sa inaakala natin, ngunit kasabay nito, mas komplikado pala? Paano kung ang buong realidad natin ay isa lamang napakakomplikadong computer simulation? Ang teoryang ito, nakilala bilang simulation hypothesis, ay nagmumungkahi na lahat tayo ay nabubuhay sa loob ng isang uri ng matrix na nilikha ng isang superintelligence o ng isang sibilisasyon mula sa hinaharap. Kung gayon, ang Mandela Effect ay magkakaroon ng napakasimple at lohikal na paliwanag. Ito ay simpleng bugs, glitches, o updates sa programming code ng ating simulation. Isipin na lang na nagpasya ang mga developer na gumawa ng kaunting pagbabago tulad ng pag-alis ng hyphen sa pangalang KitKat o pagtatama ng isang linya sa isang lumang pelikula. Naglalabas sila ng isang patch at biglang nagbabago ang realidad. Pero tulad ng sa anumang komplikadong programa, minsan may naiiwan na artifacts o residual files sa memorya ng sistema. Ibig sabihin, sa memorya ng ilang tao. Tayo ang mga user na nakapansin na pagkatapos ng isang update, bahagyang nagbago ang icon sa desktop. Ang teoryang ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga pagbabago ay napakaliit at tila hindi gaanong mahalaga. Ito ay simpleng maliliit na pagtatama sa code ng ating universo. May isa pang kapana-panabik na teorya na kumukuha ng inspirasyon mula sa mga klasikong science fiction. Paano kung ang dahilan ng lahat ng pagbabagong ito ay mga time traveler? Isipin mo, may isang tao mula sa hinaharap na bumalik sa nakaraan at aksidente o sinadya niyang binago ang isang maliit na detalye. Halimbawa, nakatapak siya ng paru-paro tulad sa sikat na kwento ni Ray Bradbury. Ang napakaliit na pagbabagong ito, ayon sa butterfly effect, ay maaaring nagdulot ng isang chain reaction na parang mga alon sa tubig kumalat sa buong linya ng panahon. Ang resulta ng mga alon na ito ay maliliit na pagbabago sa ating realidad. Medyo ibang logo, bahagyang nabagong linya sa pelikula, o magkaibang lokasyon ng isla sa mapa. Para sa mismong time traveler, maaaring hindi niya napansin ang pagbabago, ngunit para sa atin, ito ang naging sanhi ng Mandela Effect. Ang mga taong naaalala ang lumang bersyon ay sa totoo lang naaalala ang orihinal, hindi na bagong linya ng panahon, bago pa ito pakialaman mula sa hinaharap. Ang teoryang ito ay nagpapalit sa atin mula sa pagiging simpleng tagamasid patungo sa pagiging saksi ng isang tunay na digmaan para sa nakaraan. Pero itabi muna natin ang mga haka-haka at pagtuunan ng pansin ang sikolohiya. Bakit anuman ang dahilan, tila napakalinaw, totoo, at hindi mapapasubalian ang mga maling alaala na ito para sa atin? Malaki ang ginagampanan dito ng emosyonal na koneksyon. Karamihan sa mga halimbawa ng Mandela Effect ay nauugnay sa mga bagay mula sa ating pagkabata o kabataan, mga paboritong pelikula, cartoon, matamis, at kanta. Ang mga alaalang ito ay hindi lang nakaimbak sa ating isip bilang mga tuyong impormasyon. Nabalutan ang mga ito ng matinding damdamin, nostalhiya, kagalakan, at pakiramdam ng pagiging walang iniintindi. Kapag ang isang alaala ay puno ng damdamin, binibigyan ito ng ating utak ng espesyal na katayuan, tinatatakan itong mahalaga at mapagkakatiwalaan. Kaya naman,
Kapag nakaharap tayo ng katotohanang sumasalungat sa ating pinakaiingatang alaala, napakahirap para sa ating tanggapin ito. Mas madali para sa atin ang maniwala na nagbago ang buong mundo kaysa aminin na ang sarili nating alaala na napakahalaga sa ating puso ay maaaring mali. Ginagawa ng damdamin ang mga maling alaala na lubhang kapani-paniwala. At isa pa, mayroon pang isang malakas na salik na nagpapalit ng personal na pagkakamali sa alaala upang maging isang malawakang phenomenon. Ito ang kolektibong pagpapatibay. Isipin na may napansin kang kakaiba, tulad ng pagkawala ng monokli ni Mr. Monopoly. Sa una iisipin mong guni-guni mo lang yon, pero kalaunan nag-online ka at nakahanap ng forum kung saan libo-libo o kaya'y 10,000 tao ang nagsasabi ng parehong bagay. Magkapareho ang kanilang mga alaala sa iyo at pareho rin silang naguguluhan. Sa puntong ito, ang iyong pag-aalinlangan ay nagiging matibay na paniniwala. Hindi ako pwedeng magkamali kung ganoon karaming tao ang nakakaalala ng parehong bagay. Iisipin mo, ang mekanismong ito ng social proof ay napakalakas. Pinapatibay nito ang iyong paniniwala na tama ka at nagtutulak sa iyo na isipin na hindi ang memorya mo ang may mali, kundi ang realidad mismo ang nagbago. Nilikha ng internet ang perpektong plataporma para kumalat at lumakas ang Mandela Effect. Pinag-uugnay ang mga taong may magkakaparehong maling alaala at lumilikha ng pakiramdam ng isang ibinahaging alternatibong realidad. Sa kabila ng napakaraming nakakaintrigang teorya, itinuturo ng mga skeptiko at siyentipiko ang isang napakabigat at hindi matatawarang katotohanan. Ito ang ganap na kawalan ng anumang material na ebidensya mula sa nakaraang realidad. Kung talagang nagbago ang universo, dapat ay may naiwan pang mga artifact mula sa lumang mundo. Nasaan ang lumang videokaset ng Star Wars na doon sinasabi ni Darth Vader, "Luke, ako ang iyong ama"? Nasaan ang lumang balot ng KitKat na may gitling pa rin? Nasaan ang lumang atlas kung saan ang Sri Lanka ay nasa direktang ilalim ng India? Wala ni isa sa mga ito. Lahat ng kasalukuyang pisikal na bagay, talaan at dokumento ay tumutugma sa ating kasalukuyang realidad. Sinasabi ng mga taga-suporta ng teorya ng konspirasyon na kapag nag-shift ang realidad, nagbabago din ang lahat ng artifact. Ngunit isa na itong pahayag na hindi na mapapatunayan. Para naman sa agham, ang kawalan ng material na ebidensya ang pangunahing argumento na ang Mandela Effect ay nangyayari lamang sa ating mga isipan at hindi sa panlabas na mundo. Ang pinakamalaking twist sa kasaysayan ng Mandela Effect ay hindi ang mga teorya tungkol sa paralel na mundo. Ito ay ang pagkamulat natin kung gaano kadupok at hindi mapagkakatiwalaan ang ating sariling alaala. Sanay na tayong pagkatiwalaan ito na parang sarili natin. Itinuturing itong talaan ng ating buhay. Pero sa totoo lang, ang utak natin ay hindi isang hard drive, kundi isang bihasang mananalaysay. Patuloy itong nag-e-edit, nagdaragdag, at binibigyan ng bagong kahulugan ang nakaraan para lang bumagay ito sa kung paano natin naiintindihan ang mundo ngayon. At kapag nakaharap tayo sa Mandela Effect, hindi a glitch sa Matrix ang nakikita natin, kundi isang aberya sa ating personal na biocomputer. Ang pagkamulat na ito ay mas nakababahala pa kaysa sa ideya ng pagsasama-sama ng mga universo. Pinapagduda nito hindi ang realidad sa paligid natin, kundi ang realidad sa loob mismo natin. Kaya ano nga ba ito? Isang glitch sa Matrix o laro ng kolektibong alaala? Ang siyensya ay buong pagtitiwalang nagsasabing ito ay likas na katangian ng paggana ng ating utak. Pero ang pakiramdam na iba noon
ay nananatiling napakalakas at nakakakumbinsi. At hanggat wala pa tayong time machine para patunayan, magpapatuloy ang diskusyon na ito. Salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Kung interesado kayong sumisid sa mga misteryo ng ating alaala, i-like at i-subscribe ang channel para hindi ninyo mapalampas ang mga bagong paksa na siguradong magpapaisip sa inyo. At kayo, ano-anong mga halimbawa ng Mandela Effect ang naranasan nyo na? Alin sa mga ito ang sa tingin nyo ang pinakamahirap ipaliwanag? Ibahagi nyo sa comments. Magandang basahin ang inyong mga pananaw.